Welcome back mga boss. So andito na naman yung pinaka-boring na sirani ko sa YouTube. So ito na, update lang dito sa Euro Daan Hari 150 natin, yung pinakahuling meron tayo. So sa ngayon tapos na siya. So ayan ang itsura niya ngayon. So far, ang mga natatandaan ko pa na nagawa dito ay ayun nga, itong lock niya may kailangan palitan yung piston, tapos pinarebore na rin yung block. Tapos yun, so far so good naman siya. Tapos yung tawag dito yung timing gear niya, pinalitan na rin natin ng bago para naman, since binuksan na rin naman na yung motor, binuksan na rin naman na yung makina, might as well palitan na rin yung timing gear niya. At least brand new na yon, di ba? Tatahimik pa yung makina. Tapos ano pa ba? Ito, nagawa na natin yung RPM meter niya. Kasi nung nakaraan sira nga yung spring ditong sa may RPM meter niya. Kaya yung nabili kong part is yun ang in-install natin dito. So ngayon umaandar na siya. Ano pa ba? Ito pa pala. Itong sa ano tawag dito? Gear indicator niya. Nung kasing tinry ko siya, pagkita ko doon sa gear indicator niya, umiilaw yung 1 to 5 gears, pero yung neutral wala. So pag hindi umiilaw yung neutral nito, hindi mo rin magagamit yung push start niya. So kinailangan na buksan muna to para makita anong condition nung gear indicator sensor niya. So yun, pagtingin ko is dahil sobrang brittle na nung mga kable niya, yung isang wire dun, which is yung dun sa neutral niya, putol na pala. So ayun, nakabili ako ng replacement niya. Ito yung nilagay ko dito. So ayun, naayos na natin yung gear indicator niya dito. So meron na siyang neutral, tapos the rest ng mga ilaw maandar din. Kasi yung push start niya, yan, okay na siya. Ano pa ba? Ayun, yung pa palang isang problema dati is wala siyang ilaw, kasi talagang blackout itong buong motor. So tinesting natin, chinek yung anong tawag dito, chinek yung fuse dito, buo yung fuse, chinek yung dito sa may sa may harness niya dito, buo naman yung mga wires, kasi walang sira, walang issue. So dito sa harap, tinesting, okay naman siya lahat. Ngayon, sa pag-alaman ko, ito palang sa may susian niya dito ang problema. So yung mga contacts niya dito sa loob ay pag in-on mo siya, yung contacts niya dito wala, kasi nga sobrang dumi pala siya sa loob. Nasin yung mga plating, yung plate niya sa loob, ano siya, sobrang dumi na. So ang ginawa ko is binuksan ko binaklas ko tong susian niya, then disassemble siya. Ayun, nakita ko sobrang dumi na pala. So ang ginawa ko na lang is linisin siya. At ayun, yun ang nag-fix ng problema para sa ilaw nito. Ngayon okay na siya lahat, maandar na yung ilaw, itong headlight niya, itong ilaw dito sa gauge, itong mga signal lights niya, hazard, tsaka sa brake light, pati busina meron na rin. So ayun, so far all good naman na tong motor na to. So ang gagawin natin yan is ipopost natin ito sa
Facebook Marketplace tsaka sa mga buy and sell groups na mga motor. And hopefully, mabenta siya kaagad para at least may pandagdag tayong pera para sa darating na Pasko tsaka New Year. And for now kasi nag-check din pala ako sa sa kasa, wala silang masyadong hinihilang mga motor ngayon kasi nga magpapasko. So most probably makakakuha tayo ng panibagong motor sa January. So pag nakakuha tayo ulit, upload ako before and after, or before, during, and after nung pag-aayos doon sa motor, and then i-update ko kayo. So ayun, so far wala naman na akong bang maisip pang share sa inyo for now. So may mga questions kayo tungkol sa mga motor, especially itong mga yung Euro, Tanhari, yung mga Kiwi na scooters, ganyan. Tsaka sa ano ba kasi sa Euro, Kiwi at saka SIM. Ayan, magano lang kayo dyan, mag-message lang kayo sa comment section. Pag nabasa natin at alam natin ang sagot, ay sasagutin natin yan para sa inyo. Or kung may mga questions kayo and gusto nyo siyang itanong sa next nating video, itanong nyo lang para madagdag natin siya sa video natin at masagot siya doon. Okay mga boss, salamat marami sa walang sawa niyong pagsuporta, at sana lang mag-like, share, and subscribe kayo. Sana supportan niyo yung channel nating maliit. And ayun, maraming salamat again. Bye-bye.